Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello po sa inyo lahat, si Dr. Gary C. po ito at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Ang ating pag-uusapan ay maaaring sabihin natin first time. First time ko pong magbibigay ng paliwanag tungkol sa gamot na kadalasang iniinom ng isang pasyenteng may diabetes. At ito po yung metformin. All you need to know. Ano ibig sabihin? Papaliwanag ko sa inyo lahat ng mga dapat nyong malaman. Marami sa inyo na naguguluhan. Dahil may mga nagpupunta sa aking clinic, Doc, may napanood ako, may nabasa ako, masama daw yung metformin, may side effect daw. Itigil at bumalik sa doktor, palitan ng ibang gamot. Pero karamihan dyan, fake news. Bakit? Lahat ng gamot, bagamat mayroon po mga posibleng side effect, may mga gamot na kailangan inumin dahil sa magandang naidudulot nito sa atin. Naiwasan natin tumaas ang blood sugar, maiwasan natin yung mga complication na kasama ng sakit na diabetes. Ang ating pag-uusapan ngayon ay number 1. Ano ba yung gamot na yan, yung metformin? Dapat bang itigil? Dapat bang inumin? Ano bang benepisyo ng pag-inom nito? At ano pang ibang gamit? Malamang, ang alam nyo lang, ang metformin ay para sa sakit na diabetes, mataas ang blood sugar. Pero meron na siguro sa inyo mga babae na may PCOS, polycystic ovary disease, na maaaring binigyan din, di ba? Binigyan din ng tinatawag na metformin. Ayan ang ating pag-uusapan. Pero kadalasan ng tanong, ano bang safest na gamot para sa diabetes? So what is the safest diabetes medication? Alam niyo po ba na most experts considered metformin to be the safest medicine for type 2 diabetes? Inuulit ko, type 2 diabetes. May type 1. Yung type 1 kadalasan insulin ang pinakamagandang ibigay. Pero sa type 2, metformin pa rin ang number 1. At ito'y gamit na sa ilang mga dekada, very effective, affordable at safe. Diyan pa lang, sinasabi ko na, house safety. Ang pag-uusapan natin, safety palagi ang importante. So, how safe ba ang metformin? Yan na mismo. Ang metformin ay tinatawag na biguanide. Ito ay isang classification ng iba't ibang gamot laban sa diabetes. May tinatawag na sulfonylureas at marami pang iba. Pero alam niyo po ba na sa biguanide na classification, tanging metformin lang ang nandyan sa classification na yan. At gamit na yan for more than 30 years. Gusto niyo ba ng evidence? Ito pong evidence natin. Sa aking mga research, nabasa ko na ang unang-unang metformin ay nag-umpisa pala sa United Kingdom, sa UK. 1958 pa. Sa US, pinakilala to noong 1995. So kung titingnan nyo po, 1958, di more than 30 years na yan at mga 28 years na sa US. Ang dose na kadalasan binibigay ay pabago-bago, paiba-iba, depende sa pangangailangan ng pasyente. Mula 500 mg hanggang 2,500. May ibang doktor hanggang 3,000 mg per day. Depende kung hanggang saan makukontrol ang inyong blood sugar. At ang metformin ay binibigay kadalasan as a first line of therapy sa mga type 2, ibig sabihin ng T2DM, type 2 diabetes mellitus. Okay. Ngayon, nawala na yung pangamba natin na, delikado yan. Dahil matagal na ang ginagamit at subok na. Ngayon, ang pag-uusapan natin, ano ba talaga metformin? Paano ba ito iniinom? Ang metformin ay recommended as a first-line treatment for type 2 diabetes even by the American Diabetes Association o kilalang ADA. Yan ay malaking grupo ng mga endocrinologists, diabetologists na kilalang-kilala sa buong mundo. Ang metformin ay approved na ng FDA na anti-diabetic agent na nagmamanage ng inyong blood sugar. Ulitin ko, sa type 2 diabetes mellitus. Bagamat may mga type 1 na naka-insulin na maaaring binibigyan din ng metformin pero may iba pang reason kung bakit binibigay. Hindi lang siguro yung pagbaba ng blood sugar. Ano pang ibang reason? Tatalakayin natin yan. Ang metformin ay hindi pamalit yan sa kakalamon, hindi pamalit yan sa katamaran magkilos. Ang metformin ay ginagamit kasama dapat ang proper diet at proper exercise. At ito ang pinakamagandang solusyon para makontrol ang inyong blood sugar. Hindi lang pwedeng umasa sa gamot.
At may mga pasyente na hindi lang pwedeng umasa sa diet at exercise. It's a combination of lifestyle modification and medication. Metformin, anong ginagawa sa ating katawan? Bakit nagiging maganda ang ating blood sugar? It reduces glucose absorption from the intestine. Ibig sabihin, binabawasan niya na ma-absorb ninyo yung mga asukal mula sa inyong bituka. Pangalawa, binabawasan niya ang paggawa ng atay nyo ng sugar. Kasi ang atay natin gumagawa din ng glucose at nagpapataas din ang ating blood sugar yan. At pangatlo, tumutulong ang metformin na yung ginagawa mo pa na insulin ay magamit natin ng mas maayos. Meaning, pag sinabing type 2 diabetic, ang inyong lapay o yung tinatawag na pancreas ay gumagawa pa ng insulin. Ngunit sa anumang dahilan, hindi ito nagagamit ng maayos. Nagkakaroon ka ng insulin resistance. By taking metformin, nagiging more sensitive na ikaw sa insulin. So, mas lalong nagagamit at mas nagiging kontrolado ang inyong blood sugar. Managing blood sugar level with medication like metformin can prevent complications ng diabetes. Ang unang-unang madalas nyo marinig, nagdadialysis. Ibig sabihin, maiwasan natin ang kidney damage. Number 2 na naririnig nyo, madalas tinutusok-tusok na mamanid, nangangapal, lalo na yung talampakan at kamay. Ang tawag dyan, neuropathy o diabetic neuropathy o nerve issues. Blindness, kadalasan ang tawag naman dyan, diabetic retinopathy. Nasira yung inyong pinakamalaking ugat na may kinalaman sa paningin. Amputation, naku, naputulan. Bakit? Nangitim, pumangit ang daloy ng dugo, nagkaroon ng paninigas ng ugat, hindi na dumadaloy ang dugo sa kanyang bandang paa. Nagpa-pedicure, nasundot, nagkaroon ng infeksyon, nagnana, nangitim hanggang nabulok. Hindi kasi nakontrol ang blood sugar. At ano pa, sexual dysfunction. Kadalasan mga lalaki, Doc, baka pwede mo naman ako resetahan dyan ng pampatindog. Sabi ko, bakit? Dili na. Yung pala dahil mataas ang blood sugar. So by managing your blood sugar, baka bumalik din yung tindog. Yung tikas niyan. Okay. Effective ba ang pag-inom ng gamot? Siyempre. Effective diabetes control kailangan mo para rin maibaba ang tsansa na magkaroon ka ng komplikasyon sa puso at magkaroon ka ng stroke. With the use of medication, sa ngayon na napakaswerte nga ng tao dahil ang dami ng gamot na pwede makontrol kung anumang sakit para maiwasan natin ang paglala at isang pag-inom ng metformin sa mga diabetic patient. Metformin side effects. Bagamat madalas natin marinig, Doc, ano bang side effect na to? Doc, nung ininom ko to, ganito naramdaman ko. Pag-usapan natin, metformin side effects. Ang pinaka-common na side effects ng pag-inom ng metformin, syempre, babagsak ang blood sugar. Hindi ka naman kumain ng maayos, uminom ka ng gamot na pampababa ng blood sugar, ano pong inaasahan nyo? Natural, bababa. Kaya ang metformin dapat iniinom pagkatapos kumain. Walang instruction na inumin ang metformin before meal. Bakit? Kung before meal, gutom na gutom ka na, mababa na blood sugar mo, ininom mo ngayon yung gamot, bumagsak ang sugar mo, masama din na magkaroon ka ng hypoglycemia. Kaya dapat inumin ang gamot nyo sa diabetes, lalong-lalo na ang metformin, after meal. Ngayon, nabanggit ko low blood sugar at ano pang pwede mga complication tulad ng side effect na naduduwal o kaya pakiramdam nyo palaging may kabag o parang hindi mapakali o hindi komportable ang sikmura at yung iba medyo napapadalas ang CR, nagkakaroon ng diarrhea. Nalaman na ang isa sa paraan para maiwasan itong parang upset stomach o kaya kabag, pag kayo po'y uminom ng metformin, pwede nyo nang isabay sa inyong pagkain. Sa mga pasyente ko, yun ang unang sinasabi ko. Kung naramdaman mo na para kang bloated, kinakabang sa pag-inom mo ng metformin, after meal mo kasi iniinom, pwede mong gawin, isabay mo sa pagkain. Ano ibig sabihin? Di habang lumalamon na, sige, habang kumakain ka ng ganyan, tapos kain. Sa ganung paraan, mari mabawasan na po yung nararamdaman yung parang kinakabag. Pag may naramdaman kayong ganyan at hindi naman nagbago, hindi nag-improve, bumalik kayo sa inyong doktor para siya magsabi ko ng mga nararapat gawin. Ngayon, sino yung mga tao na diabetic halimbawa o maski walang diabetes, sino yung mga hindi pwedeng uminom ng metformin? Ito po, you should not use, yan na ulitin ko you should not use metformin kung meron kang tinatawag na severe kidney disease.
Papaliwanag ko po ito. Maraming pasyente na sinasabi, nako, kaya ako nagkaroon ng kidney problem, kaya ako na-dialysis dahil sa side effect ng gamot ko. Yung gamot na ininom ko, metformin. Mali po yun. Dahil kung ang inyong blood sugar ay kontrolado, hindi ka magkakaroon ng severe kidney disease. Ngayon, may severe kidney disease ka na. Ano ibig sabihin yan? Yung glomerular filtration rate na napakababa na. Ito yung mga tipong 15 na lang, yung paggana ng inyong ng inyong kidney, yung pagfilter. Sobrang baba, stage 5. Halimbawa, stage 4, stage 5, dyan, pinapaalis na yung pag-inom ng metformin o pinapababaan ang milligrams. Tandaan nyo hindi ang metformin ang nagbigay ng inyong pagkahina ng kidney, yung tinatawag na chronic kidney disease. Kundi yung sakit nyo mismo na diabetes, yung matagal nyo ng pagkakaroon ng alta presyon na hindi na kontrol, o kaya, pwede rin sa anumang dahilan, nagkaroon ka ng kidney problem dahil sa infeksyon at ano pa. Hindi yung metformin. Pero kung mababa na po yung function ng kidney nyo, kung talagang mahina na, ayaw natin magbigay pa ng dagdag na metformin, lalo na kung mataas ang milligram. So, pwedeng ibaba o palitan o tanggalin. Depende po doon sa inyong doktor. So, please see your doctor. That is very important. Ang isa pang problema ay kung meron kang metabolic acidosis o diabetic ketoacidosis. Ito yung mga kondisyon na may kinalaman sa sobrang taas ng inyong blood sugar at nasira ng inyong bato. Though extremely rare, nangyayari po yung kondisyon na tinatawag na lactic acidosis. Ito'y masasabi nating delikadong complication ng pagkakaroon ng diabetes at pagkakaroon din ang pag-inom din ng metformin. So, ito yung tumaas ang lactic acid nyo sa dugo nyo. Pag ganyan po, emergency po yan. Ano po mga pwedeng maramdaman na isang tao may lactic acidosis? Ito po. Ito yung mga mild na nag-umpisa pa lang. Unusual muscle pain. Hindi mapaliwanag, masakit ang mga muscle niya lalo na sa binti o sa saan mang katawan. Hindi naman siya nag-exercise. Pangalawa, feeling mo palagi malamig. Lagi kang giniginaw. Nahihirapan kang huminga, nahihilo ka, lutang, lightheaded, madaling mapagod, at nangihina. Sumasakit ang tiyan, sumusuka na, hindi lang naduduwal, sumusuka na talaga, at mabagal at irregular ang pagtibok ng puso. Yan po ang mga mild na nag-umpisa na magkaroon ka ng tinatawag na lactic acid accumulation sa dugo o lactic acidosis. Pag ganyan po, emergency yan. Kaya pumunta na kaagad kayo sa inyong doktor, diabetologist, endocrinologist para ma-assess kayo maigi. Ngayon, may mga nagtatanong sa akin, Doktor, normal na ang blood sugar ko at hindi naman ako minom ng gamot. Bakit bumaba ang blood sugar ko? Ayan, magandang tanong yan. O kaya, dati na ako uminom ng gamot, tinigil ko. Pero normal pa rin ang blood sugar ko hanggang ngayon. 1 year na akong di uminom ng gamot, pero normal na. Aba, diabetic na ba ako? O dapat kong inumin yung gamot ng tuloy-tuloy? Ito po yon. Meron pong tinatawag na diabetic remission. Tandaan niyo po yung salita, remission. Diabetic remission. Ito po yung mga tao na mataas ang blood sugar pero naging normal sa loob ng at least 3 months nang hindi sila gumagamit ng mga gamot. Ibig sabihin, tumaas ang sugar nila pero nag-diet sila, nag-exercise at bumaba ang blood sugar, hindi kailangan ng gamot. Isang magandang halimbawa dyan ay nagkaroon ka ng type 2 diabetes remission na ang dahilan pala ay overweight. So, nung binaba mo yung timbang mo, bumagsak na rin yung blood sugar nyo at meron din gano'n na mataas ang blood pressure because of overweight. Bumaba ang timbang, bumaba din ang blood pressure, bumaba din ang blood sugar. So, hindi mo masasabing diabetic na yan, kundi maaaring may kinalaman sa kanyang bigat ng timbang o sa kanyang kinakain. May connection ng weight loss at diabetes. Ang weight loss may increase yung ability ng inyong pancreas na gumawa ng insulin. So kung mataba ka, mas tamad po ang inyong pancreas na gumawa ng insulin. Ngayon, nung mataba ka, biglang nagdieta ka na unti-unti, gradually bumagsak timbang mo, ang pancreas mo mas lalong gumagawa ng insulin. Yun ang paliwanag po doon. Ngayon, may mga tao naman na hindi nagbawas ng timbang. Okay, hindi nagbawas ng timbang. Pero, dahil sa ginawa nila, yung tinatawag na nagkaroon sila ng, nagkaroon ka ng lifestyle changes,
na-control ang blood sugar. Naging, yung dating umiinom ng gamot, dati 3 times a day, naging once a day na lang. At na-lower yung chance na magkaroon ng complication due to diabetes. So, ang exercise ay mahalaga. Even though hindi ka nagbawas ng timbang, okay, does not lead to complete remission. Ibig sabihin, posible na yung weight loss mo, malaking bagay. Pero posible naman na hindi ka nag-weight loss, pero nag-exercise ka, mas na-control nyo ngayon yung inyong blood sugar. Less ang complication, less yung gamot. Hindi lang basihan yung pag-lose ng weight, kundi yung active, di ba? So, even if losing weight does not lead to complete remission, weight loss can also lead to. Yan. So, maski na hindi masyadong mababa ang blood sugar nyo, hindi naging normal na normal. Ano ba yung normal? Palagi nyo sinasabi, less than 100. Pero 126 pababa, pwede natin sabihin na hindi pa kailangan ng gamot. Okay? So, yung weight loss, minsan basihan yan ng doktor na pag nagkumanda ang sugar. Minsan naman, maski walang weight loss, pero nag-dieta, nag-exercise, nag-i-improve din itong mga ito. Pero mas maganda kung may weight loss kasi ang overweight maraming pwedeng health risk. Nandiyan ay arthritis, hypertension, pag mataas ang timbang, mas mataas ang cholesterol kadalasan. Okay. Metformin ay nabibigay din na tinatawag na off-label. Pag sabi mong off-label, kilala mo itong metformin para sa diabetes. Pero nagtataka yung pasyente, wala naman ako diabetes, bakit ako binigyan? Number 1, binibigay po ito for weight reduction. Yan, so natutuwa kayo, no? Metformin pwede pala sa weight reduction. Ang metformin ay binibigay sa may PCOS, yung mga may polycystic ovarian syndrome. Binibigay sa infertility, binibigay din sa mga tao na mataas ang lahi ng pagkakaroon ng diabetes, so more on prevention. Pwede rin for prevention ng pregnancy complication and obesity. Yan yung tinatawag na off-label. At mamaya, isi-share ko sa inyo, nagulat ako. Marami pang iba na napapagamitan ng metformin. May mga pag-aaral na bagong naglalabasan na ang metformin ay pwede rin makaiwas at magpa-delay ng age-related diseases sa mga healthy individuals. So may mga pasyente walang diabetes, binibigyan ng metformin. Ang reason, nadidelay yung age-related. Anong age-related? Wrinkles, yung mga Alzheimer, yung mga ganyan. Anti-aging. Metformin is the first choice treatment for type 2 diabetes. Tandaan niyo yan. No known harmful side effect to your kidneys and other organs. Importanteng malaman nyo to dahil nga ang daming mga pasyente na tinitigil yung gamot nila dahil sa mga naglalabasang fake news na clear na ni Dr. Willie Ong na hindi sa kanya nanggagaling. Okay? And I believe Dr. Willie Ong na hindi sa kanya nanggaling yon. May mga hausyaw na tinatawag. There are greater risks kung kayo po'y mataas ang blood sugar at masira pang kidney nyo, magkakaroon pa ng lactic acidosis. Again, lactic acidosis, kanina nabanggit ko, refers to the lactic acid na nagbi-build up sa inyong dugo. Yung lactic acid, nangyayari yan when the oxygen level becomes so low inside your cells. Ayan ang nangyayari. Yung cell niya, gumagawa yun ng normal function o metabolism. Pag mababa yung oxygen, naglalabas ngayon ng lactic acid yan. At yan ang lalong delikado dahil nasa dugo nyo po yan. Ngayon, yung sinabi ko kanina na may iba pang benefits pala ang pag-inom ng metformin. Ito po yun. Daanan lang natin pahapyaw. 7 metformin benefits beyond diabetes treatment. Number 1, fertility. Number 2, longevity, pampahaba ng buhay. Number 3, weight loss. Number 4, may anti-cancer. At number 5, may mga pag-aaral na pwede rin ibigay sa laban sa COVID-19. Number 6, diabetes prevention. And number 7, dementia. Yung mga yan, halos self-explanatory lahat, pero gusto kong tutukan yung number 4. Nalaman sa mga pag-aaral na ang metformin ay tumutulong na gamutin. According to the studies, metformin helps treat cancer when used as part of the standard cancer therapy, particularly cancer of the colon, prostate, and breast. Yang tatlong yan. Ano yung sinasabi sa pag-aaral? Doon sa colon cancer, nalaman nila na studies show that people with diabetes who take metformin have a lower risk of developing colon polyps.
At ang colon polyps, inuugnay yan sa malaking tsansa magkaroon ng colon cancer. E di maganda, kung maiwasan natin magkaroon ka ng colon polyps, maiwasan natin magkaroon ng colon cancer dahil halos dun sinasabi ng gagaling. But researchers are investigating whether metformin can help prevent polyps from forming in people who don't have diabetes. Ano ibig sabihin? Kasi yung ginawang pag-aaral sa mga pasyente may diabetes na umiinom ng metformin. Ang pag-aaral ngayon na ginagawa nila ay pwede bang ibigay ito sa walang diabetes, bibigyan natin ng metformin para makaiwas magkaroon ng polyp sa colon at makaiwas din sa cancer of the colon. Further study, ginagawa na sa ngayon. Number 2, yung sa prostate cancer. There are evidence that people with prostatic cancer or prostate cancer who took metformin as part of their normal hormonal therapy live longer and responded better to their treatment. Yung mga pasyenteng lalaki na may prostate cancer na nag-undergo ng treatment sa cancer, dinagdag yung metformin, nalaman nila mas gumanda ang response nila sa gamutan. And lastly, breast cancer. There are some evidence that people with type 2 diabetes who take metformin develop cancer less often, cancer of the breast. All of these are already studies. Yung iba, undergoing pa ng further investigation. Hayaan nyo, pag nabasa ko po yung mga journal na yan, hihimayin natin at isi-share ko po sa inyo. Ayos ba? So ngayon, alam nyo na yung inyong metformin ay life-saving pagdating sa mga tao may diabetes at may mga iba pang gamit. Ang tanong, susunod ka ba sa pag-inom ng gamot na payo ng inyong doktor? Para sa inyo po yan. Life is a choice, bahala na po kayo. I'm giving you all the options, bahala na po kayo. At again, sa mga hindi pa nakasubscribe sa Gabay sa Kalusugan, ako po si Dr. Gary C. Don't forget to subscribe and click the notification bell. Mag-thumbs up kung nagustuhan niyo po itong paliwanag ko. At mag-invite kayo ng mga friends to join us dito sa ating, ano ba sasabi natin? Kulto? Hindi pala. Sa ating Health Info Campaign. At huwag niyo kalimutan yung iHeartGSK. I-type niyo lang po dyan sa comment section. Ako po si Dr. Gary C. Maraming salamat sa lahat ng nanood. Sa ulitin, kita-kits. Bye-bye!